Hello guys! Ipiflex ko sa inyo guys yung Kapampangan version ng aking laing. So bakit ko nasabing Kapampangan? Syempre yung nagluto is Kapampangan, which is me. At ang mga Kapampangan po ay mahilig sa ginigisa na pagkain. Yung ginamit kong mga alimasag dyan, hinati ko dun sa blue crab at saka yung normal na nakikita ko sa market. Yung kulay orange yung aligin nila guys. Hindi ko alam kung saan nahuhuli yan, pero yung blue crab daw nahuhuli dun sa dagat. Feeling ko yung isa sa freshwater lang nahuhuli kasi maputik po sila, medyo madumi. Kaya kinailangan ko pa silang i-toothbrush guys. Meron akong mga ginunting dyan, yung hindi ko na matanggal yung dumi. Tulad ng part na yan guys, total hindi naman kinakain yun, so inalis ko na lang. Tapos itong dahon ng gabi, tsaka tangkay ng gabi, nalinis na yan, binili ko yan sa kapitbahay ko. Then nag-sun dry lang tayo ng mga 2 araw, so pwede na yun guys. Nakabanlaw lang natin yung gabi guys. Naggayat na din ako ng bawang, sibuyas, luya, at saka yung siling pamaksiw. Masarap kasi sa laing yung medyo maanghang ng kaunti. Hiniwa ko nga din pala yung mga alimasag, ginawa kong 2 para mas madaling alisin sa talukap. So nakita nyo yung laman nila guys, mataba naman sila and at the same time malaman pa din. Sulit na sa 280 pesos 1 kilo. Ready to saute na tayo guys. Inuna ko na yung luya, then bawang, sibuyas, and siling pamaksiw. Nilagyan ko na rin siya ng konting patis guys. Then isinama kong iginisa yung alimasag para maalis yung lansa. Iniahon ko sila after a while nang makita kong mag-iba yung kulay ng mga alimasag dahil ayoko naman na ma-overcook at titigas yung laman nila sa loob. Mahirap siyang kuhanin. Inuna ko ngang inilagay yung pangalawang kakanggata dyan. Sinabay ko na din yung gulay dahil pakukuluan muna natin yung gulay. Madali lang lumambot yung mga gulay guys, pero ang inaalis talaga natin dyan ay yung kate ng gabi. Kaya kailangan nating mapakulo ng maigi ang gulay. Nakulangan ako ng tubig dun sa pangalawang gata, so ginamit ko yung vegetable stock na ginamit ko pa sa sipo egg. Kaya kahit nagyayelo pa siya, kinuha ko guys para ilagay lang doon sa laing at mapakulo ng maigi ang ating laing. Nung mag-evaporate na yung tubig na inilagay ko doon sa gulay, yung pangalawang kakanggata and at the same time yung vegetable stock, doon ko pa lang nilagay yung aking unang kakanggata. Hinayaan ko munang masipsip ng gulay yung unang kakanggata, so para magmantika naman ng konti bago ko inilagay yung alimasag.